Ano ang tamang posisyon ng mga halaman para kayo po mga bossing ko ay masigit na lumebel up ang swerte para magdulot ng swerte ang halaman na ito mga bossing ko? Wala naman pong malas mga bossing ko na halaman. Nasa tamang posisyon lamang po yan mga bossing. Ngayon pa mga bossing ko, kung ikaw ay isa sa mga mahilig sa mga halimbawa rosas or cactus, may mga taong ganyan mga bossing ko, pero yan ay matitinik mga bossing ko. At ganun din po kalamansi. Ako po marami akong kalamansi or kaya po yung mga lemon, yan, may mga tinik din po yan. Dayap, may mga tinik din po yan. Ngayon, kung hindi ka papipigil mga bossing ko at talagang mahilig ka sa ganyan, lalo na kung marami po silang mamulaklak, marami po silang mamunga, dahil talaga naman nakakatuwa, lalo na kung ang halaman po ninyo ay maraming mamunga, ay talaga namang matutuwa ka, parang sulit na sulit yung pagdidilig at pag-aalaga mo sa kanila. Saan po dapat sila inilalagay? Maganda na ilalagay niyo po sila sa gilid ng inyo pong tahanan mga bossing. Kung talaga namang hindi niyo mapigil ang inyong sarili ng pagtatanim ng mga ganyan dahil kung yan ay paborito po ninyo, pwede naman po yan. Wala namang masama or malas na halaman, nasa tamang posisyon lamang po yan mga bossing ko ng pagtatanim. Or kaya sa likod ng inyong tahanan, doon nyo siya ilagay mga bossing ko. Yung mga sinasabi nila ng malas na halaman sa harapan ng ating tahanan. Doon nyo ilagay sa gilid or kaya sa likod ng inyong tahanan. Kagaya ng halimbawa ng langka, mangga, at saka yun nga po yung suha or kaya yung mga gulay or mga halaman na gumagapang, dapat po yan mga bossing ko ay sa likod ng ating tahanan, yung mga matitinik mga bossing. At huwag ka rin maglalagay sa harapan ng inyong tahanan ng mayayabong, yung banti po na yung harapan ninyo ay magdidilim na, malas din po yun. Dapat ang mga ilalagay ninyo sa harapan ng inyong tahanan, yung pong hindi magiging dahilan ng pagkadilim ng harapan ng inyong tahanan. Or kaya po yung inyong tahanan, yung bubong po ninyo ay parang nasasakloban ng ganyan, isang malaking X, malas po yun. Ngayon mga bossing ko, dapat laging maaliwalas ang harapan ng inyong tahanan. Maging syempre yung likod mga bossing ko, dapat laging lahat po yan ay maaliwalas, naka-organize lahat po yan mga bossing. Para ang swerte naka-organize din, tuloy-tuloy po yan mga bossing. Yan pa mga bossing ko, ano ang mga magaganda naman na halaman, mga masusuwerteng halaman sa harapan ng ating tahanan. Unang-una mga bossing ko, yung mga palm. Lahat ng klase na parang mga itsurang nyog, mga bossing ko, yun ako yung the best po yan. Lalo na yung mga golden palm, mga bossing ko. Maganda po yung nyog na dilaw. Nako mga bossing ko, maswerte po yon sa harapan ng ating tahanan. Ganon din po mga bossing ko, ang royal palm, yan mga bossing. Or kaya mga red palm, nako mga bossing ko, yung napakaswerte po niya sa harapan ng ating tahanan. Magdudulot yan ng swerte. Bukod po dyan sa mga palm na yan, mga bossing, mga nyog, mga bossing ko, kaya punta ka na sa halamanan malapit sa inyo, magtanong ka kung ano yung mga iba't ibang uri ng palm, lahat po yan ay maswerte. Ganoon din po mga bossing ko, yung mga bamboo plant, nako, napakaswerte rin po yan. Maglagay ka ng ganyan sa harapan ng inyong tahanan. Ang bamboo plant mga bossing ko ay sumisimbolo ng strong relationship ng family, for abundance, for happiness po yan mga bossing. At ang mga palm naman mga bossing ko, nag-a-attract ito ng swerte lalo na sa pera. Pwede ka rin maglagay ng ganyan sa inyo pong negosyo, napakaswerte po yan mga bossing. Ngayon pa mga bossing ko, ganun din ang napakaswerte ng ating pandan. Ngayon po, ang pandan mga bossing ko, 'di ba, pag nilagay natin 'to sa pagkain, napakabango po niyan. Inihalin tulad po 'yan mga bossing ko sa nagtatawag ng swerte. Parang yung mga kambal na langka, yung mga ganun mga bossing ko, yung mga mutya mga bossing ko, sinasabi ko ha. Yung pa mga bossing, yung amoy po nun, at saka yung mga mutya ng chiko, yung mga ganun. Kasi mabango po yan mga bossing ko, ganun din sa pandan. Yung dahon po niyan, yun po ay nagtatawag ng swerte. Nagtatawag ng masaganang pamumuhay. Nagtataboy po yun ng kamalasan mga boss. Ganun din po mga bossing ko, napakaganda ng pandan sa harapan ng bahay. Siyempre, huwag din magpapawala yung ating mga money tree. Marami kasi mga iba't ibang tawag na money tree mga bossing. Basta magtanong ka dyan sa halamanan ninyo, ituturo niyan ang iba't ibang klase ng money tree. Ang money tree mga bossing ko, na may sabi ko nga po sa inyo, meron tayong golden, may green, meron tayong variegated mga bossing ko. Yun po, lahat po yan ay maswerte. Lalo-lalo na, ang good sign kapag ka nag-8 or nag-7 ang dahon mga bossing ko ng money tree. Yun yung mga rare kasi 5 lang lagi siya o 6 mga bossing, misa pa nga po 4. Pag yan ay nag-7 or kaya 8,
maswerte po, good sign po yun. Ngayon po mga bossing ko, napakaswerte rin kung kayo po mga bossing ko ay meron pong money tree, yung mga may bilog-bilog, kasi syempre alam niyo naman, ang bilog-bilog ay maswerte, inihalin tulad ito sa barya para mabilis gumulong ang magandang kapalaran, magdulot po ito ng manghatak ito ng swerte lalo na sa pera. Ngayon po mga bossing, mainam na meron ka ring money tree sa harapan ng inyong tahanan. Yun nga po yung may mga bilog-bilog na bunga. Maganda yan, kagaya sabi ko nga po sa inyo, maglagay ka, magtusok ka ng mga barya po dyan sa mismong lupa, sa mismong kung saan nagtatanim kayo or nakatanim yung inyong money tree. Yan po mga bossing ko ay magtatawag ng marami pang swerte. Parang masigit na level up ang swerte. Lalo-lalo na tungkol sa usapin ng pera. Maswerte po yan mga bossing ko yung mga halaman na yan. Basta laging maaliwalas yung halaman natin at syempre lagi nating aalagaan kasi once mga bossing ko na nami-maintain natin yung pag-aalaga sa kanila, kung ano yung pag-aalaga mo doon sa mga may buhay, maging sa mga hayop, ganun din naman din po ang balik na swerte po sa inyo. Maganda po yun. Ganun din po mga bossing ko, yung mga snake plant, rubber plant, kagaya na halimbawa, punta ka sa mall, ano ang madalas mo nakikita sa mall mga bossing ko, sa loob ng mall na halaman? Ang madalas ko nakikita po dyan mga bossing ko, lalo na dito sa may festival mall mga bossing ko, ay rubber plant. Makakita ka sa mga bawat sulok mga bossing ko ng rubber plant. Ang rubber plant mga bossing ko ay isa sa mga pinakamabisang humihigop ng mga negatibong enerhiya, maging karamdaman, kamalasan sa loob ng tahanan or kaya nun nga po mga bossing ko ng mall or sa negosyo. Kaya maglagay ka ng rubber plant mga bossing ko sa harapan ng inyo pong tahanan or kaya po sa inyo pong negosyo. The best po yan mga bossing. Ngayon pa mga bossing ko, napakaswerte rin sa usapin ng mga jade plant. Kaso nga lang, may pagkamaselan itong alagaan dahil ang jade plant na pag-aralan ko mga bossing ko na siya po'y parang isang uri rin mga bossing ko ng cactus. Hindi po siya dapat laging dinidiligan kasi once na lagi mo siyang dinidiligan, yung pong pinakailalim po niya mga bossing ko ay parang natutunaw po palagi. Parang nag-iiba po mga bossing ko yung pinaka nasa ilalim po niya. Kaya dapat mga bossing ko, hindi lagi dinidiligan ang jade plant. Pero ang jade plant mga bossing ko, once na napadami nyo po yan, napalago nyo po yan, lalo na good sign. Kung yan po ay mamumulaklak, ang ibig sabihin po niyan ay may swerteng paparating, lalo na tungkol sa usapin ng pera. Yan po ay malambot, malamig, mga bossing ko ang dahon na nihalin tulad sa magaan na daloy ng swerte, lalo na sa pera. Kaya maswerte na meron ka pong mga bossing ko na jade plant sa harapan ng inyong tahanan or mas mainam, magpasok ka ng ganyan sa loob ng inyong tahanan dahil magdudulot din po yan ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng pera. Ngayon pa mga bossing ko, kaso nga lang, may proseso ang pag-aalaga po niya. Kasi ako nga po mga bossing ko, madalas kasi mahilig ako magdilig, madalas po siya mga bossing ko na nadidiligan, kaya ang ending, parang nagagato mga bossing ko yung pinaka-ilalim po niya. Akala mo sa unahan lang, tapos biglang magugulat ka na lang, natutuyo po siya kasi natutunaw na yung pinaka nasa ilalim po ng jade plant mga bossing. Kaya hindi po siya lagi dapat dinidiligan mga bossing. Ganon din po mga bossing ko, bukod po dyan, mas mga magaganda pa na pwedeng ilagay natin sa ating harapan ng tahanan na pwedeng pang-attract natin ng swerte lalo na sa pera. Masaganang pamumuhay mga bossing. Mas mainam kung ikaw ay magpupunta sa dagat, kayo po mga bossing ko ay kumuha ng mga korales or coral at ilagay nyo po ito sa gilid ng pintuan ng inyo pong main door. Dahil yan po mga bossing ko ay nagmula sa kalikasan, ang dulot po niyan ay swerte. Ngayon po mga bossing ko, ikaw ay naniniwala at nais po yung gawin mga bossing ko. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Pag may mga pangit na halaman kagaya ng nagapang mga bossing ko, kagaya ng yellow bell, malas po yan. Kung hanggat maaari, huwag kang magtatanim ng ganyan. Pero kung hindi ka mapigilan, ilagay nyo yan sa gilid ng inyong tahanan or sa likod ng inyong pong tahanan mga bossing. Maganda po siya, pero mga bossing ko, gumagapang po yan, isang malaking X. Kung mahilig ka sa mga rosas or kaya mga iba't ibang klase ng citrus, huwag nyo po yan ilalagay sa harapan ng inyong tahanan. Sa likod lamang po yan. Kung ikaw ay naa-amaze dahil napakaraming mamulaklak mga bossing ko ng inyong sampagita, huwag nyo po ilalagay sa harapan ng inyong tahanan. Sa likod lang po yan ng inyong pong tahanan. Ganon din po ang ilang-ilang, hindi po yan maganda mga bossing ko sa ating bakuran. Ilagay nyo po yan kung hindi ka talaga mapigilan, lagay nyo po yan sa likod ng inyong pong tahanan.
At yan po mga bossing ko, maaaring imbis na ikaw ay maka-attract ng pagiging positibo, maka-attract ka ng swerte, maaaring marireverse ang mga magaganap. Subukan niyo po yan. Marami na ako nasaksihan sa mga ganyan sitwasyon na hindi biro ang maaaring maganap kung kayo po mga bossing ko maglalagay ng mga negatibong